Honda Baliwag. Dito lang to sa may looban, yung bayan ng Baliwag, no? Papuntang Tibag. Alam ko Tibag na yata to or Sabang, no? So yun nga, nandito tayo ulit dahil dito sa may Honda XRM 125. So ito yung kulay green, no? So last time kasi na-vlog natin yung kulay black na yon, na parehas disc brake yung harap tsaka likod. And dito naman sa kulay green and combination ng glossy black is disc brake dito sa harap, drum brake dito sa likod. Yun, no? Pero meron din silang pagkakaiba, no? Para dun sa mga gustong kumuha nito, nandiyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos siya. Same lang naman ng kanyang makina itong si XRM. Lahat naman nung XRM na linabas ngayon is same yung mga makina, pero may mga pagkakaiba sila, no? So umpisahan natin dito sa guard. Yan, di ba? Ito meron tong hand guard or grip guard ba tawag dito. So malaking tulong kasi to, lalo kapag bumabiyahe tayo, kapag umuulan, di ba? At least ganyan, kung wala tayong gloves, di ba? Lahat ng mga hangin, ito ina-adjust pa to, no? I-adjust pa yan, itataas pa ng konti yan. So lahat ng hangin, mga maliliit na bato is kayang protektahan na itong guard na to. Para at least, di ba, kapag umuulan, di ba, masakit yung patak ng ulan kapag tumatakbo ka ng high speed or kahit low speed lang, eh malaking tulong itong guard na to. O, alin pa yung pinagkaiba nila? Ito yung kanyang caliper dito. Ito is kulay gold naman. Yun nga, drum brake dito sa likod. So yung kanyang decals, isa rin yon sa binago or isa rin yun sa iba. Yung design niya, medyo may pagka futuristic yung datingan, di ba? Pati dito sa harap, pati dito sa side na to. Ayan, maganda yung design nito, futuristic siya. Pero sana talaga maglabas ng LED, tapos dito palitan. Ito talaga ayoko nung design niya rito, pero gusto ko sana dito is kung bibili ako nito, papalitan ko to ng LED. Kulay green yung kanyang front fender. Yan, stylish. Meron nyo siyang mga lining dito. Ganda rin ng design niya talaga, no? Parang tuka ng manok. So dito naman naka-telescopic fork din. Halos lahat naman yata naka-telescopic fork, no? Ang hindi ko palang nakikita is kung merong naka mugs. Puro spoke wheels pa lang or wide spoke yung mga nakikita ko. Yung kanyang front fender, stylish din yan, flexible. Pati yung kanyang, ito may extension din siya. And yung extension nito, yan, matte black din siya. So kakaiba rin yung kanyang texture dito. So kung gusto nyo tanggalin, may screw naman dito, tanggalin nyo na lang. So ito ay FI na rin, PGM FI, air cooled, naka disc brake dito sa harap. Ang size nito is 2.5 by 17. So tube type pa rin naman to. Ang kanyang pangalan dito is MVP or nylon na nakalagay dito. So yung kanyang caliper, yan, naka single piston caliper siya. Tapos Nissin yung kanyang brand. Dito sa side na to, nandito rin yung kanyang busina. Yung kanyang design dito is aggressive, tapos daming pakanto, di ba? Open siya. So kung meron din ditong skid plate, halos same lang din nung nakaraan na natin na vlog, no? Ito plastic din siya, so hindi siya agad-agad masisira. Laking tulong kasi to sa ating engine, para at least protektado yan sa putik, sa mga basa, di ba, sa mga bato na tatama dyan. Dito glossy finish din yung kanyang makina, may naka-emboss na Honda rito. Yung kanyang rear brake pedal, ayan, same lang din yung design, no? Yun lang talaga yung binago, yung mga sinabi ko kanina, yun lang yung mga pagkakaiba. So ayan, smooth
Pero meron tayong naririnig na tumutunog dito sa ilalim, so sana meron silang nilagay na goma kahit manipis lang. So yung sa vibration kasi, or kung meron mong vibration, at least di siya nagkakaskasan, di ba? So ayan, yung foot pegs hindi napiflip, tapos makapal yung rubber, yung kanyang kickstart dito. Yan yung design, ganda rin ang finish. So eto yung kanyang foot pegs para sa passenger, napiflip siya, tapos halos same lang din pala ng itsura or design, no? Glossy gray na mayroon siyang mga ang ganda nung kanyang finish nung pintura. Yung kanyang decals kulay green, pati yung kanyang body rito kulay green din. So ganda nung niya, combination, kakaiba lang din sa mata. Sarap niyang titigan. Ito naman yung kanyang exhaust, yan, stylish din yan. Huwag natin tanggalin yung cover dito. Pero ito stainless to, yung pinaka muffler cover niya. Yan, tapos ito yung kanyang design para sa tambucho. So, naka swing arm din naman yan, and then naka dual shock dito sa likod. So sana itong kulay black na to ginawa itong kulay green para at least sumabay doon sa decals. Diba last time yung kulay black na yon, yung decals niya is kulay red, tapos kulay red din yung kanyang shock. So sana ito ginawang green. Kung ang ganda ng finish ng drum brake nito, glossy gray, tapos meron siya mga glitter effect. Ang ganda nung kanyang highlight siya dito diba, umaangat yung kulay niya. So yung size naman nito halos same lang sa harap na 2.5 by 17. Yung kanyang tires is pang dual sport, kahit dun sa harap pang dual sport. Maganda yung kanyang itsura, no, mabalahibo. Dito sa grab bar niya, glossy finish, simpleng-simple lang yung design niya. Pero yung taillight niya para sa akin maangas, no? Gaya na sinabi ko nung nakaraan, futuristic yung kanyang datingan. Pero sana talaga mag-improve sila rito ng LED. Mas trip ko yung sana dito, meron siyang park light dito, tapos LED rin yung kanyang signal light, di ba? Wala lang, ko lang naman, parang ganun yung nabivisualize ko or nakikita kong improvement sa mga darating na taon pa. Alam niyo naman, di naman nawawala to sa XRM sa market. Okay, so halogen bulb, yung kanyang signal light is, pati yung kanyang tail light, halogen bulb. Merong reflector, maliit lang. May Honda rito, yung kanyang rear fender is flexible din, maganda yung finish, maganda yung texture. Yung lagayan ng plate, yan. So sana meron ditong metal para at least yung suporta para dun sa plate natin. So, yung kanyang sprocket same lang din, 38 yung kanyang size. Yung kanyang chain cover dito, siya flexible din, tsaka matte finish. Yung kanyang side stand and center stand, maganda yung kanyang quality ng pintura, maganda yung finish, maganda yung mga pagkaka-welding dito. Mas napaka-smooth pa rin talaga nung rito, di ba? Same na same dun sa kabila na vlog natin. Ayun, napaka-smooth lang din yung itaas ibaba. So para sa akin, mas okay sana kung lagyan na rin nila to ng another features, no, kill switch para dito sa side stand. Wala lang, gusto ko lang i-suggest. Yung metal dito, medyo maliit lang yung tapakan dito. Ito naman is may rubber siya sa harap. So hindi na flip yung kanyang foot pegs. Yung kanyang passenger seat lang, passenger seat, passenger foot peg is na-flip din siya. Same lang din yung design dun sa kabila. So ang angas ng datingan dito sa may body, diba? Meron siyang maliliit na details dito. Open naman yan para sa kanyang aerodynamics. Is dito rin mapapansin yung mga lining nung kanyang motor. Ito pala yung shift shifter pattern na to is neutral, tapos pag mag-accelerate kayo or magdadagdag kayo ng gear, puro pababa. Okay? Baba. Tatapakan nyo to, no? Pag babalik ka sa neutral, ito, tapakan nyo to. Okay? So sa kanyang upuan, ayan,
Hindi naman siya ganun ka-premium yung kanyang leather, pero okay na okay din to. Sa kapal ng kanyang foam, lambot, saktong-sakto hanggang dito. Hindi siya ganun ka sobrang lambot, pero makapal yung foam niya. Pati rito sa kanyang OBR hanggang dito sa pinakadulo. Yan, yung kanyang plastic na ginamit. Tapos yung kanyang compartment, yan, malaki-laki din yung battery nandito. Merong helmet hook, yung kanyang tangke. Yan, so last time sinabi ko rin sana meron tong cover para at least hindi siya nagagasgas. Ayun, oh. Sayang kasi talaga, nanghihinayang ako doon sa pintura. So ayan, sa kanyang handlebar, ganda rin finish nito. Ang ganda ng quality ng pintura. Alam niyo naman yan, Honda yan. Yung mga switches niya, premium yung datingan. Okay, so yun nga, semi-automatic to. Wala tong clutch or declutch na nilabas. Sa grip, makapit. Pwede rin kayo maglagay ng bar and side mirror dito. Yan, gusto ko yung design ng kanyang grip. Yan, tapos yung kapit niya talaga. Tapos yung babaw lang nito kasi nga naka quick throttle siya. So dito sa side is electric starter. Yan. So ang wala dito pala is hazard, no? Switch, 'di ba? Malay naman natin, makita natin sa mga susunod na taon yung mga upgrade pa dito sa motor na to. So dito sa side is high and low. Wala rin siyang flasher. Malay naman natin magkaroon sa mga susunod na taon, 'di ba? Signal light, yan, busina. And then dito naman yung lever na ginamit is maganda yung finish, maganda yung pintura, maganda yung kanyang lever na ginamit dito. Yan. So sa panel gauge, yan, full digital din, same lang din halos lahat ng nakita natin XRM na bago. Meron siyang select dito, yan, high and low, signal light, isang blink lang yan, engine check, tapos neutral, and then yung kanyang ignition key, napakasimple lang din niya, tapos naka upright position. So dito naman pala pinubuksan yung upuan, no? Sana itong susian na to, hindi ko nasabi last time, sana ito is alisin na nila, and then sana dito na lang binubuksan yung upuan para di ka natanggal saksak ng susi. Para sa akin lang naman. Okay, so upuan natin. So last time naupuan din natin yung isa, ito naman upuan din natin to para check natin kung okay na okay, hindi siya hindi siya pasubsob, no? Saktong-sakto doon sa height natin, no? Ito yung mga masasarap sakyan, eh, 'di ba? Kasi sa long ride gusto natin yung comfort.